Kasi kung may diploma ka nga, hindi mo naman madadala yun eh. Kasi hindi naman yun hindi naman yung madadala sa trabaho mo eh. Kung ano, sa iba, para sa inyo. Kasi may diploma kayo. Kumbaga sa amin, para sa amin, diskarte na lang. Yung, di ba sinabi mo sa amin na lahat ng school na napag-enrollan mo, tumanggi sila kasi may tattoo ka. Paano kung may school na tumanggap? Mag-aaral ulit ako. Gusto mo talaga? Bakit? Eh, syempre gusto ko ng diploma. Gusto ko rin may pagmalaki ako ng magulang ko. Tunay ngang may mga bagay na hindi nababayaran ng tiyaga, tulad ng pagkapit sa edukasyon. Ngunit sa kabila nito, nariyan pa rin ang paniniwalang balang araw, babalik siya. Dahil sa puso ng isang batang tulad ni April, laging may espasyo ang baka sakali. Alam ko na sa bawat sigarilyong inaalok niya sa mga parokyano ay palaging bumubulong ang batang bersyon niya ng sandali lang pangarap. Intayin mo ako. Kung may mensahe ka sa mga ano ngayon, kabataan, ano sabihin mo sa amin? Wala, mabuhay lang sila ng gusto nila. Siyempre sana, may diploma din sila. Kasi hindi ka naman abang buhay sa diskarte lang mabubuhay eh. Siyempre, kailangan mo rin makapagtapos ng pag-aaral kahit papaano. Ayon sa kwento ni April, araw-araw tinuturuan siya ng buhay, ng sipag, diskarte at higit sa lahat ng sakripisyo. Gaya ng determinasyon niya, hindi rin matatawaran ang pagmamahal ni Kuya Benny sa kanyang mag-anak. Ang buhay niya ang isa sa pinakamakulay na kwentong aming nalaman. Ito ang susunod na yugto ng aming dokumentaryo. Halina at sabay-sabay nating kilalanin si Manong Ben. Pasado alas 5 ng umaga nang tumulak kami upang puntahan si Kuya Benny. Tulog pa man ang karamihan at hindi pa tuluyang nagigising ang syudad, ay nag-uumpisa na ang kanyang trabaho. Benny Pincas ang kanyang buong pangalan. Ben ang bansag sa kanya ng iilan. 49 anyos na tubong Cebu, ngunit nakipagsapalaran dito sa Maynila sa pag-asang mas maraming oportunidad ang magbubukas para sa kanya. So, bali ilang taon na po kayong dito sa Pasig nagtatrabaho? Since 1990. Pero dito, 2 years, mga ano pa lang, magto 2 years. Magto 2 years pala. Galing ko sa Manila ako nagtatrabaho. Tapos mga kasi electrician. So, bali, paano po kayo napasok sa trabaho na to, yung pagiging kalero? Hindi po nag-apply. Parang ano po yung nag-udyok sa inyo na mag-apply? Ay kasi overage na. Actually, mayroon akong mga income sideline. Kahit nagtatrabaho ako dito, mayroon akong mga sideline sa contract sa electrical. Mayroong 3 anak si Kuya Benny at lahat sila ay kasalukuyang nagpapatuloy pa sa pag-aaral. Ang kanyang panganay ay 4th year high school pa lamang at mahaba-haba pa ang guguguling taon upang makapagtapos ng kolehiyo. Katumbas nito ay ang kamalayang kinakailangang kumayod ni Kuya Benny upang may maisuporta sa pamilya. Ilan po yung anak niya? Anak ko? Papa. 3. Yung asawa niyo po dito din po nakatira? Oo. Tapos yung mga anak niyo po, may nakapagtapos na po ba sa kanila or nag-aaral pa po? Nag-aaral pa lang. So kayo po lahat nag-shoulder ng mga parents? Hindi naman kasi meron kaming business na kunti lang. Yun din dagdag dito. Hindi sapat yung trabaho ko kasi Anong grade na po yung pinakamatanda nyo anak? ano siya? Grade 10? Bata pa. Grade 10. Oo. Bata. May business po kayo? Hindi lang. Ano po yung business? Sari-sari store tapos mayroon pang iba. Si yung asawa niyo po yun? Siya. Kung iaalaw niyo po kaming malaman, magkano po yung kinikita po ng
Palero? Kami, Apa. 1,000 a day kasama yung 1,000 may higit. Hindi po siya fix. Nagbabago po yun. Basta lagpas ng Doon sa extra income na, wala kami specific income doon. Ah, Dito lang sa sa minimum kami, pero meron kaming yun, extra income. Katuwang ni Kuya Benny ang kanyang asawa sa paghahanap buhay. Sa loob ng halos 2 taon niyang pagiging palero, kasama pa noong mga taon na nagtatrabaho siya bilang electrician sa Manila Hotel, ay may mga naipundar na siya gamit ang kanyang kinita. kapag naman po mahina, alimbawa, syempre po, tumataas yung demand ng mga bilihin, nagmamahal talaga, lalo ngayon. Paano po napagkakasya yung kinikita ninyo? May budget na lang talaga. Sa mahal ng bilhin talaga ngayon. Talagang pagkakasyahin mo na lang kung anong meron. Hindi yung may laman yung bunganga, bili ka na naman. Wala talagang mangyayari. Hindi Bale, ano po yun, yung asawa niyo po yung nagbabudget o dalawa po kayo? Hindi, wala kami. Nasuggest sa akin na ito, bibili tayo ng ganito. Bili tayo ng gano'n. Bale, ilang taon na po kayong nagsasama nung asawa niyo? Ano na, pag-15 yun. Ah, 15 years na po. So, bale, bukod po dun sa minamanage siya po yung ilang business na napundar niyo po, ano po yung ginagawa niya? Wala po, doon na po siya nakapokus. Doon. Natigil yun. Kasi nagtatrabaho siya kasi nung pandemic. Apa. Ayun, natigil tapos ngayon, okay naman. Pagtatrabaho niyo po ngayon bilang palero, ano na po yung mga naipundar niyo po gamit yung kinita niyo po? Asawa naman ng Diyos, nakapunta naman din ng bahay. Wow! Doon po kayo nakatira ngayon. O siyempre, dalawang bahay na punta ko eh. Mahirap kasi, yung kasi pumasok sa isip ko na pag, hindi ang upahan ko dati, di ba? Una, ang hirap ang upahan. Opo. Pagbayad mo ngayon, kinabukasan, tulog mo, utang na naman. Isipin pa. Hindi yung kung may bahay ka, parang malaya ka kung ano. Yung ano pala, di ba sabi niyo kuya, extra income niya rin yung mga kalakal. So, hati-hati kayo itong apat. Oo, siyempre. 5, 4, tama. Ano madalas na nakukuha niyo doon, mga magkano? Per tao. 400. O isa. Laki din. Yung mga kalakal yun, ayun, di ba? Mga box, mga Oo. plastic. Lahat ng mga recyclable. Sinukuha namin kasi bawas basura din yan pagdating doon sa transfer station. Tapos pagdating doon sa pinakami na dinadampilan niya, bawas basura. Sa ngayon, sa panahon ngayon, napakadaming basura. Oo. Kaya, sabihin ko na, nakakatulong kami. Di naman po ba kayo sinisita ng mga tiga doon na kinukuha niyo yung Oo. Sa ordinansa kasi, bawal talaga yan. Mayroong batas ganyan sa ordinansa, pero wala naman. So, by kontrata lang po yung work niyo po ngayon. May, So, matagal na kami. Mga magto 2 years na nga. so, kada tapos po ng kontrata, mag-resign niyo po ulit. May mga ganyan. May mga ganyang Ano po yun, yung kontrata po, depende po sa inyo kung i-renew nyo o depende po dun sa pinagtatrabahuan nyo kung papayagan nila kayo mag-renew. depende yan. Kung gusto mo pang magtrabaho, di mo sila ka. Nakadepende po. Pero ngayon, kung ayaw mo na, di, sige. Okay lang. Ako kasi kahit ganyan mahirap maghanap ng trabaho. Opo. Marami kong experience ganyan kasi ang dami kong napasukan trabaho. Nag Manila Hotel ako, nag-URC, ang dami mga company. Kaya nga yung SSS ko, 179 months. Noong baguhan pa lamang ay aminado siyang hindi kaaya-aya ang masangsang na amoy ng mga basura. Ngunit noong katagalan ay nasanay na siya rito. Batid niya rin ang panganib na dala ng mga sakit na maaari nilang makuha mula sa pagbabasura. Pero naisip niya rin po ba na parang medyo may pagkadelikado yung kasi yung usually kasi mga tao ngayon hindi na nag-segregate ng basura nila. Tapos madalas may delikadong bagay. Oo. Kami na lang magsisegregate. Nakita ko na. Pwede po ba kayong magkwento sa amin ng isang pinakamalaking problema or dagok na
kinaharap nyo po nung nagtatrabaho na kayo dito ngayon bilang palero? Ako? Opo. Kahit tipin ko muna. Pwede po tungkol sa trabaho, kaya tungkol po sa Nung inyo, sa buhay. tawag nito, natusok yung kamay ko, namaga. Ayun, ilang araw hindi nakapasok. Sinolder naman po ng company nyo